Alright mga kababayan, mga katokers, mga katoshis. Minamalat na naman ako. Anyway, eto. Alam kong late na ito. Medyo late na to, 3 days ago. Pero medyo busy-busy lang kaya hindi tayo nakakapag-react. Ngayon, nagkaroon tayo ng oras. Mag-research ng konti para mabigyan natin ng konting reaksyon. Itong mga akusasyon ng Thailand players, yung basketball players sila sa ating Gilas Pilipinas. Naku po, nung mga pinagbabasa ko medyo napapaangat ako sa upuan dahil hindi ako kumukonforme doon sa mga pinagsasabi nila. Pasensya na mga kababayan at ano lang tayo, re-react lang ng konti. Hindi naman natin aawayin, re-react lang, no? So, simulan na natin. Ano ba mga pinagsasabi nito at anong pwede nating masabi rito sa mga akusasyon nila. Okay? Ito yung unang statement mula kay Moses Morgan, yung isang player nila. Sabi niya rito, I don't know how to move on from our loss to them sa Pilipinas because we prepared too much for the SEA Games. We trained for more than 3 months. So we expect to win our first gold in basketball in the SEA Games. Yan ay sabi ni Moses Morgan. Hindi raw siya maka-move on. Tapos na nga yung laro, hindi pa rin maka-move on. Dahil, nag-train daw silang 3 months. And we expect to win our first gold in basketball SEA Games. Alam mo ba, kahit gaano katagal mag-training, okay? Kung merong kahalong medyo maanumalyang sistema, no? Galawan, ika nga nila. Hahabulin ka nung kumbaga hindi magandang pangyayari o hindi magandang tawag doon, kapalaran. Yan. Ayan, natalo nga kayo. Ang Gilas Pilipinas, ilang araw nag-practice? 3-4 na seryosong practice lang. Tapos si Eram, hinabol pa. Hindi naman umattend ng practice yun. Hinabol lang. Last minute flight. Papuntang Thailand. Tapos kumpara nyo naman yung training, yung practice. Okay? Wag nyo naman itanggi na hindi naman nila sinaamin, hindi naman sila nagsasalita. Sino ba naman ang aamin na tina-take advantage namin yung ano namin, yung tawag dito, yung aming privilege na maging host country, na kami ang nasusunod, kami ang syempre hindi naman nila aaminin yun, no? Na what's behind, kung ano yung dahilan nila bakit nila i-red flag sila Brownlee, sila Kwame at the other so-called Phil-Am players, tsaka yung mga naturalized players natin. Okay? Aminin man ninyo hindi, halatang halata naman. Kahit pa mag-train kayo ng 3 months, eventually yung kapalaran na masama hahabulin kayo. Ayan. Nagkabaliktad ang mundo. Okay? Ito pa, sabi nila, Thailand fans naman nagsasabi, accuse Gilas of cheating by using imports and Americans to win the gold medal. Ito pa, sabi ni yung star player nila, si Chanatip Jakrawan. Okay? What makes the Philippine men's basketball team good? I have to say that because it's a matter of the half-breed player. Sino kaya tinutukoy nitong mga fans na to, tsaka ni Jack Rawan? Si Berto ba? Mukhang Amerikano lang yun. Ang mukha ni Chuck Norris. Pero Bisaya yun, Bisaya bay, no? Pilipinong-Pilipino po yun. Mukhang Amerikanong puti lang. Okay? Hindi Amerikano yun. Sino tinutukoy nyo? Si Parks. Ano yun? Nanay nun Pilipina. Okay?
Sana ba't nyo pinahintulot na maglaro? 'Di ba nag-aano rin kayo, nag-eliminate kayo ng mga half-breed na mga players? Ba't di nyo inalis? Hindi nyo isinama, hindi nyo tinignan ng background ng iba doon. Kasi pagka inalis nyo pa si Parks, halatang halata na kayo na tingnan nyo ha, 12. Tapos nag-alis sila ng mga players na red flag nila. Tapos hindi na pinaglaro sila yung mga naturalized natin. Ang natira na lang 4, 5. Kung aalisin nyo pa si Parks, ilan pa? 3, 2. Ano na lang yun. Halatang halata na kasi kaya hindi nyo na tinuloy. Yan ang basa ko dyan mga kababayan. Kaya hindi nila tinuloy. Okay? Pinaglaro na nila ito si Parks. Tapos pagka natalo sila, paparatangan na nag-field in ng half-breed player ng mga Amerikano na mukha lang ng mga Amerikano. Sabihin mo na, ang tatay niya si Bobby Parks, Amerikano. Pero may dugong Pilipino pa rin yan. Bakit nung una hindi nyo pinalabas? No, hindi nyo inalis, pinaalis. Half-breed din yan. Tapos ngayon nung pinayagan nyo, hindi nyo nakita at mahalata kasi kayo. Ha? Pinayagan nyo. Tapos nung natalo kayo, sabihin nyo, nag-field in ng half-breed. Kami pa may kasalanan. Mali naman yun. No? Yan ang mga akusasyon nila. Ito pa ang hirit ni Chanatip Jakrawan. Sabi pa niya, when FIBA rules are used, I see this as an opportunity for the Thai team to win the gold medal. In the past, we have competed against the Philippines and came close to winning many times. Tandaan niya, aminado siya. Came close to winning, hindi winning per se, hindi winning exactly, winning. Hindi kayo, nako. With these rules, the competition will be decided by the potential of each nation's athletes. Ang punto niya rito mga kababayan, okay? Kapag ka in-apply daw yung FIBA rules, mali-level ang playing field, no? Opportunity raw daw ng team nila na makuha ang gold medal. Okay? Dahil nung mga nakaraan, okay? Malapit na nilang almost na nilang matalo ang Pilipinas. Okay? Kaya kung makakatulong daw itong FIBA rules i-apply, siguro ito yung sa mga sa eligibility ng mga players, baka malakas ang potential na ang mailagay na mai-apply na rule o yung mga rules sa player sa eligibility purong Pinoy o depende sa anong country ang nire-represent mo. Purong Thai, purong Pinoy, purong Indonesian or saan man, sa Southeast Asian Games specifically. Okay? Alam nyo, itong sinasabi nito, mai-correct lang natin mga kababayan, no? Okay? Kapag FIBA rules ang in-apply mo dito, no? Which they did not apply actually. Ewan ko anong nirarant nitong si Jack Rawan. Hindi nyo nga ginamit yung FIBA rules eh. Okay? Tapos ngayon nag-FIBA rules tayo. Sige, sundan kita diyan. FIBA rules, Okay. Sige, alisin nyo kung halimbawa FIBA rules. Halimbawa purely walang naturalized. Okay? Okay? At kailangan na kasi sabi niya rito, will be decided by the potential of each nation's athletes. Nation's athletes ibig sabihin halos karamihan ng mga player homegrown. Okay? Pure Thai, pure Indonesian, pure Malaysian, pure Filipino. Okay? Yan. Kasi kasi yung sa FIBA rules, yung passport na dapat nakuha mo yung passport mo before 16 years old, etc. etc. Yun. Siguro i-incorporate na niya doon. Plus yung
Kasi gusto nila pure Filipino, no? Purebred na kung ano mang nationality ka. Okay? So, kung yan ang susundin natin, mga kababayan, alisin nyo si Ejesu, alisin nyo sino ba to? Si Moses Morgan, alisin nyo rin si Lish. Mamaya may pakikita ako sa inyo. Mga ano yan mga may lahi yan na iba Hindi naman pure Thai yan Pure Thai nationals. Ha? Alisin nyo yan. Okay, alisin namin alisin nyo na si Parks. Alisin nyo na alisin nyo na lahat yung mga gusto nyo alisin. Pure Pinoy, ipapasok naman namin si Fajardo. Papasok namin si Kai Soto. Sino pa ba pwede pasok? Baka baka gusto nyo si Raymond Almasan. Ha? Gusto nyo si Calvin Abueva, pasok namin Calvin Abueva. Gusto nyo isa pang Calvin, si Oftana gusto nyo. Pure Pinoy yung mga yan, hindi naman Amerikano yung mga yan alisin nyo na si Bolik, dahil Amerikano raw yan ang dami. Baka nga lang kay Jacob Cortez hindi kayo umubre. Kay Harold Alarcon hindi kayo umubre. Ha? Kay Gani Stevens hindi kayo umubre. Kay Ray Pasaol hindi kayo umubre. MVP ng UAAP. Okay? Paano ngayon yan? Anong nangyari? Sa inyo ko na lang iiwan ng pag-iisip, mga kababayan. Kung ano kaya mangyayari kung ganon, kung FIBA rules ang papapasukin at walang at pure Filipino ang papasukin natin, ang pasasalihin natin at ilalaban sa kanila. Ha? Wala puro salita lang to mga to. No? Ito naman ang sabi ni Emmanuel Ejesu. Okay, we did not expect the Philippines to reach the gold medal game. Wow. Our team did not scout Team Philippines. Hindi nyo pala ginagawa yung trabaho ninyo Bakit daw ni-scout ang Philippines? Because they always said that Indonesia would be our opponent in the gold medal game. May meron palang parang may gumagalaw-galaw doon na nag-uudyok sa kanila na nagsasabing, hindi natin makakalaban ng Pilipinas. Okay? Sino yung they? Ha? Ito sino to? Sino yung they dyan? They always said. Kung sino man yan na masyadong kampante, na alam naman ng lahat ng buong mundo na hari ang Pilipinas sa basketball pagdating sa Southeast Asian Games, niloloko lang kayo niyan. Okay? Sorry to say, in the gold medal game. So, we did nothing when we faced Team Philippines. That's why we lost. So, isinisisi yung talo nila dun sa hindi pag-scout sa Pilipinas. Kayo kasalanan ng kung sino mang scouting team ninyo, ng coaching staff ninyo, or sino man ang assign dyan. Ganun pala kalakas ang loob ninyo na hindi nyo na in-scout ang Philippines at inalis nyo na sa listahan ng makakalaban ninyo. Kasi meron kayong, papasok na naman yung mga galawan ninyo. Hindi nyo na in-scout kasi inalis nyo na si Brownlee. Hindi nyo na in-scout dahil inalis nyo na si Kwame. Hindi nyo na in-scout dahil inalis nyo si Phillips. Hindi nyo na in-scout kasi inalis nyo si Brickman. Ayan. At ang ipinalit namin ay mga, sa akala nyo ay mga pipitsuging mga Pilipinong basketballista. Excuse me. Yan. Yan ang mga statement na masasabi ko ampaw. Ang laman ay hangin. Okay? Yan.
So, hindi raw nila in-discount. Expected daw nila Indonesia makakalaban nila. Okay? Oh. Yan. Maling-mali itong mga sinasabi nyo. Ito yung resulta. Tingnan mo, dito sa picture, nandila pa siya eh. Nauuna kasi yabang eh. Okay? Ito mga kababayan, ang papakita ko sa inyo. Okay? Totoo ba na itong Thai team na yung organizer ng yung host, syempre, yung organizer ng basketball sa SEA Games, gusto nila ang Pilipinas purong Pilipino lang dapat ang maglalaro. Okay? At nakalimutan nila si Parks. Ito ha. Balik ko sa inyo ang tanong. Yung bang team ninyo hindi ba nahaluan ng mixed breed? Baga hybrid? Half Thai, half ganito? Diyan ba sa team ninyo walang naturalized player? Yung pinalaro nyo ngayon, nung katatapos na SEA Games, wala kaya naturalized player dyan? Tingnan nyo to mga kababayan. Ito Wikipedia mga kababayan. Ha? Anong sabi rito? Teka ha. Yan. Ano sabi rito? List of naturalized basketball national team players. Alright. Tingnan natin. Unang-una sa listahan mga kababayan. Okay? Jordan. Okay? Kilala nyo naman siguro to, si RHJ. Rondae Hollis Jefferson. Kinuha yan ng Jordan ni naturalized para meron silang parang resident import or resident naturalized player. Para medyo gumaling-galing naman yung kanilang laruan. Alright. Next. Philippines. Pagdating sa naturalization of imports or players, kilala naman natin itong mga to, no? Marcus Doutit. Okay? Tama, Andre Blatch. Tama. Okay? Ange Kwame. Tama. Pero mayroon tayong tatlo, naturalized player yan na talagang dumaan sa by enactment of law. Okay? At ang panghuli dyan, Justin Brownlee, of course. Okay? Ang punto natin dito ay naturalized player. Tingnan nyo yung sa Thailand. Tyler Lamb. Kilala nyo naman si Tyler Lamb. Sino yung susunod mga kababayan? Baka gusto nyo palakihan ko. Ayaw. Ito. Nakita nyo? Nasaan si Moses Morgan? Anong listahan mga kababayan? List of naturalized basketball national team players ayon sa Wikipedia mga kababayan. And I rest my case. Hindi na ako masyado magsasalita. Alright? Kayo na humusga mga kababayan. Tayo ay nagre-react lang naman. Okay? Hindi naman kasi tama yung mga pinagsasabi nila. Nagsasalita sila dahil talo lang kayo eh. Hindi nila nakuha yung goal. Parang nagsa-sour graping na lang sila. Ganun talaga. Pagka halimbawa meron kayong hangad na galawan na hindi maganda, hindi maayos, magbabackfire sa inyo yan. Katulad nito. Pakinggan niyo yung sinabi ni Berto. Sabi niya, in an interview, okay, pinahirapan tayo. Akala nila pag kami madali. Ayan, in-underestimate sila. In-underestimate sila. Madali lang. Sorry. Yan pala. Kahit sinong Pilipino ang maglaro dito, ibang klase yung puso. Kasi pinagagana natin hindi lang skills, pati yung will to win, yung puso. Okay? Isa lang ang goal namin. Bawian yung ginawa nilang paghihirap or pagpapahirap siguro to. Paghihirap sa coaching staff namin. Ayan, sabi ni Robert Bolick. Ayan. Ito nyo. Pati si Bolick ay nakakahalata. Pati na si Coach Norman Black eh. Okay? Humingi na nga ng pasensya sa media. Kasi kada salita raw niya, kada press statement niya, okay? They keep on changing the rules whenever I speak
in the media, to the media. Naririnig, siyempre, napapanood nung ayan ang gagawin nyo. Sige, ito. Ilabas nyo itong rule na to. O ito naman ang pinasok na player. O ipasok nyo itong rule na to. Sa nakahalata siya sa tuwing nagsasalita siya ng papasok ng player or medyo sino ipapasok niya na magaling-galing na player. Yung mga lineup, mga update sa lineup ng Gilas. Nababago yung rules. They always base the change in the rules, no? They're basing their decision in changing the rules on the statements, no? Strategies or the yung fielding of players ng Gilas Pilipinas. Doon niya binabase ng organizing committee, no? Ng organizers na SEA Games basketball, no? Ayun. Ayan ang nangyari. Still, they failed to get the gold medal. Hindi ba kayo nagpapasalamat? At least silver kayo, may medal kayo. Okay? At least, in fairness naman, nakakaabot naman sila ng finals, di ba? Ibig sabihin, may talent kayo. Kaya lang, wag nyo naman haluan ng kung ano-anong tingnan nyo, imbis na makuha ninyo sana yung gold medal, hinaluan nyo ng kung ano-ano. Next time, ha? Hindi ko lang alam kung ito sa Malaysia, kung meron din tayong ma-encounter na ganyan. Sana naman, mga kababayan, wala na. Okay? Medyo nahaba na tayo, mga kababayan, pero kailangan kong magsalita rin na, no isang araw pa ako alumpihit magsalita, hindi ko lang magawa dahil busy. Ngayon nakapagsalita ako, medyo nahaba tayo. Pasensya na, mga kababayan. Okay? At patuloy po ninyong suportahan ng ating YouTube channel. Salamat po sa mga nanonood, sa mga nagsusubscribe. Sa mga bagong pasok, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. 5,000 subscribers na po tayo. Salamat po at palakihin pa po natin ang ating community. Alright? Like and follow niyo rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi Sports. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye!